Hello, no? And welcome to this video recording. So dito pag-uusapan natin yung BLSM, yung BLSM. Okay. Or sometimes tinatawag na subnetting by host pa rin yung terminology niya. Pero dito kasi iba-iba, no? Iba-iba yung required number of host. Okay. So let's say for example, tanggalin muna natin itong mga label natin dito. Gawin natin siya, halimbawa ay class C, 200.100.50.0/24. Halimbawa, ang requirements ng inyong company ay dito sa server 6 host. Ayan, dito naman sa ating sa ating branch office 30 host. Yan, dito naman sa ating regional office 14 host lang kailangan. Okay, and then yung point to point obvious no? Obvious sa 2 host yan Yan, 2 host. Yan. Pero bago kayo magbigay ng problem sa topology, make sure na yung total number of host na yan kapag ka-inad ninyo ay kaya ng IP address. Baka mamaya dito 300 host, 140 host, 60 host, tapos ang given mo class C, tandaan 254 lang yan sa kabuuan. So therefore, kung 300 na yung pinakamataas niya, hindi dapat yan class B or class A na yung gagamitin natin na given IP address. Okay? So recall that yung subnetting natin ang tawag doon sa ginawa nating subnetting ay fixed length subnet masking. Yan. So fixed length subnet masking or FLSM or sometimes tinatawag din siyang class pool subnetting. Yan, kasi nga same subnet subnet mask. Yan, same subnet mask. Okay. So okay yung yung subnetting, ay nga lang paano kung kunyari dito yung subnetting natin 30 30 host per subnet, tapos 6 host lang pala ilalagyan natin ng IP address. Public IP address yun. Okay, remember, public IP address ay binabayaran natin yan depending on the kung ano yung napag-usapan between you and the ISP kung yan ba ay monthly, quarterly or yearly. Okay, so of course yung price nito ay hindi kagaya ng yung residential residential internet connection kasi static yun static IP address yung ibibigay sa inyo okay, meaning pwede nyo ilagay sa server ninyo, mag-host kayo na sarili nyo server sa internet. Okay, so yung fixed length subnet masking ay maraming wasted na IP address so ibig sabihin yung mga IP address na hindi nyo na-utilize doon, still binabayaran pa rin natin yun okay, so therefore fixed length subnet masking is not the efficient way to divide a address so ang gagamitin natin in reality talaga ay variable length subnet masking yan, variable. So, si Cisco, ang tawag ni Cisco dito kay BLSM ay subnetting desubnetted. Okay. Pero, wala naman talaga siyang definition
Wala siya accurate definition na makikita ninyo, pero para sa akin, no, variable length subnet masking is the most efficient way to conserve IPv4 public IP address. Yan, public addresses. Okay, so magbabase yung subnetting nito, no, based on the required number of hosts. Yan. So mamaya malalaman natin bakit subnetting disubnetted. Malalaman kasi natin yan kapag long method ang ginamit natin. Okay, so sige, how can we proceed, no, for computing BLSM. Yan. So sige, tingin muna tayo dito sa topology natin. And then identify which portion is the largest host, no? Yan. Kung makikita nyo rito, largest host natin 30 host. So pag susunod-sunurin natin yan, no, descending. Starting tayo mag-compute lagi sa pinakamataas na number of hosts, hindi sa pinakamababa. Kasi kung sa pinakamababa tayo magko-compute ng host, ubos kaagad ang IP address natin. Okay? So dito sa 30 muna tayo magko-compute. Ito yung given, ha. Ayan. So punta tayo ngayon dito sa ating whiteboard or blackboard, no. Ito yung given IP address natin. Ayan, given IP. Okay. Always remember the puro network address ang given, ano. Yan, tapos required number of hosts. Yan, meron tayong 30 hosts, 14, 16, 6 hosts, then 2, yan, nilagay ko na lang, pinat-down ko na lang siya. Okay, so for 30 hosts, na. So para sa process na to, you need to determine how many host bits are there, ano. Ibig sabihin nito, kapag sinabi kasing 30 host, 0 sa pinag-uusapan natin kapag host, yan, kagaya doon sa subnetting by host, di ba? Pwede rin natin gamitin dito yung yung technique natin, yung sa counting of bits. Okay, kunyari 30, 32, 4, 8, 16, 32. Yan. So 5 host bits ang kailangan natin. Ito daw pong si 30 host ay 5 host bits. So kung meron kang 5 host bits, no, sa huli, simula sa port octet. Sige, kung long method, di 1, 2, 3, 4. Ayan, long method ito. Ayan. So 255, 255, 255, 224 or /27. Ayan, ito daw yung magiging natin, new subnet mask. Okay, kung 30 host, no, 5 host bits, 5 0 sa huli, kahit sa isipan nga lang malalaman nyo na yan na /27 siya. Ayan. So therefore, no, if /24 will be subnetted to 30 host, ayan, ang magiging subnet mask niya is /27. According kay Cisco, variable length subnet masking is subnetting the subnetted IP address. So therefore, paano natin malalaman, no, kung ito ay, or kung ilang subnet yung
magagawa natin galing sa slash 24 tapos gagawin nating slash 27. Pero before that, let's identify the increment muna, incrementing value. Incrementing value natin ay 32. Ayan. So again, so sa pagkuha ng 30 host, hindi naman natin kailangan pa i-convert sa binary. Gamit lang po yung ating counting bits. Yan, nag-start sa 2. Okay. So, na-identify natin ang 30 host ay nangangailangan ng 5 host bits. 5 0 sa port octet magsisimula. Okay. Kung 5 0 yan, the rest binary 1 na. So, ang magiging subnet mask niya is slash 27. Okay. With the increment value of slash 32. So, to determine how many subnets ang mapoproduce natin kung itong slash 24 ay isa-subnet natin sa slash 27. Ito yung technique, no? Child subnet mask, ito yung child subnet mask, new subnet mask, minus the parent subnet mask is equals to how many bits, no? Meron tayong 3 bits. Okay. So, kung i-erase natin ito, no? 2 raised to 3, ayan, is equals to 8 divisions or subnets. Ayan. So, ibig sabihin, from slash 24 into slash 27, merong 8 subnets yan. So, isulat natin. Ako, ginagamit kong terminology, divisions, eh. Ayan. So, ito siguro for checking, you know. Or, hindi na. Lagay na natin ganyan. Ang purpose natin dito is to determine the number of divisions. First division. So first division natin ay kung ano yung given, copyin natin with the new slash number. 8 daw eh. Yan. So, 0, 32, 64, 96, 128, 160, 192, 224. 8, no? Okay, yan na yung sagad niyan eh, no? Best practice ni Cisco, ayan, ay eto, allocated na to. Allocated. Ibig sabihin niyan, hindi na siya pwede pang gamitin para kapag ka hati ka uli ng address, no? Ang magiging available na yung second hanggang 8. In reality kasi bahala ka mamili dito sa available para naman sa susunod na host, di ba? Yan, pero para hindi kayo nalilito, yan, yung ginawa kasing sample ni Cisco sa curriculum ay laging first division, yung i-allocate niya sa topology. So, ibig sabihin dito, pwede ko na lagyan ng address ito eh. Ayan, 30 hosts yan. So, tapos na ako doon sa 30 host. Susunod naman ay 14 host. Ayan, ang magiging available na sa kanya ito. Okay. Basta ito na yung pagbabasihan natin, ha? So, for 14 host,
Ang 14 host daw sa kamay, no? 2, 4, 8, 16, no? So, 4 host bits. Ayan. So, pwedeng hulaan nyo na lang, no? /28 or gamit pa rin itong long method na ito. 4 na 0 naman siya. Ayan. 4 na 0 sa uli. /28. Increment of 16. So, ngayon, ang given natin ay /27, this one. Tapos, isa-subnet daw siya into /28. Ilang hati kaya? Ilang hati kaya, no? So, mangyayari kasi ay /28 minus /27 is equals to 1. 2 raised to 1 is equals to 2 divisions or subnets. Okay. First division. Ito na yung first division natin. Pero, hindi na siya /27. /28 na. Plus 16. So, 48 ito, no? 16 eh. Okay. So, 2 divisions lang siya. So, ito, located na ito. Ayan. So, copyin natin ito. At i-assign na natin siya sa topology. Ayan. Therefore, tapos na tayo sa 14. So, pwede mong gamitin ito kung tutusin, no? Or mamili ka rito para sa 6 host, pero sayang ito eh. Yan, sayang ito. Okay? At according din naman do sa curriculum ninyo, sinusunod niya ito na kung meron pang laman dito, huwag niyo munang gamitin ang susunod na malalaking subnets, no? Yan, itong /28 pwede pa itong hatiin para sa 6 host eh. So, yan ay magiging given naman natin for 6 host. So, yung 6 host gamit ang ating kamay ay 2, 4, 8. 2, 4, 8. No, walang 6 eh, no? So, 3 host bits. Okay, 3 0. Remember, ito, yung long binary na to, kahit hindi nyo na isulat yan. So, magiging /29 na siya. Increment of 8. Yan. So, verify. Galing tayo sa /28, magiging /29. Edi /29 minus /28 is equals to 1. 2 raised to 1 is equals to 2 divisions. Or subnets. Okay. Dalawang hati ito, no? So, first division. /29 plus 8, no? So, ito ay 56. Yan. Ito, allocate na natin ito. Yan. So, susunod ngayon ay yung 2 host, no? Yan, for 2 host. Yan, gamit ang ating kamay, no? 2,
4. Hindi pa pwede kasing 2 lang eh. Okay, bakit? Or hindi pa pwedeng isang 1 bit lang. Although 2 nakalagay sa daliri natin. Kasi kapag chinek natin yan, 2 raised to 1. Yan, kasi isang daliri, no? 1 bit. 2 raised to 1 is equals to minus 2 network and broadcast address. 0. Wala na. So, gamitin natin yung isa pa, no? Yung 4, no? 2, 4 sa daliri, no? Dalawa. 2 host bits. Dalawang 0 sa uli. /30. So, increment of 4. Yan. So, para malaman natin ilang hati itong from /29 to /30, /30 minus /29. 1 bit difference. So 2 raised to 1 is equals to 2 divisions or subnets. These are first division, /30 na ngayon ito, plus 4, no? If you notice, no, hanggang ito na yung huli para dyan, no, 60. Kung magdadagdag ka nga ng 4 dito, tatamaan mo to, therefore, using long method, makikita ninyo yung boundary nya, no? So, tapos na tayo dito sa dalawang block ng address na to. May natitira ka pa na pwede mo pang hati-hatiin sa kagaya ng topology na yun sa ibang client, no? Okay, kaya mas nakakatipid talaga ang BLSM, ano? So, dahil meron na tayo ditong 2 networks with 2 hosts, ito pwede ko nang i-allocate itong dalawa, no? Ayan, lagyan na lang natin na order, no? Para ito sa wide area network connection A, order lang naman yan, no? Yung pagkakasunod. Pero in reality, bahala ka na lang lagay ng address doon sa topology kahit magkabaliktad pa yan eh. Wide area network B. Okay, therefore, pwede ko nang kopyahin ito. Okay. So, ganyan ang BLSM, ano? Kung makikita ninyo ay magkakaiba sila ng length ng subnet mask. At the same time, nakapagtipid tayo ng ng IP address. May natitira pang mga blocks, no, to be pwede pa ibenta sa ibang client kung ikaw ay ISP. So, kung tatanungin nyo, sir, meron bang shortcut para dyan sa BLSM? Meron naman, no? Using Excel or spreadsheet or any program that looks like it, dito kasi libre LibreOffice Calc yung kanyang So magbigay tayong panibagong example. Halimbawa dito naman ay class B, 172.50.0.0/16. Halimbawa ay 1,000 host, 200 host. Although wala akong topology, nag-iisip lang ako ng 60 host. Tapos ay 30 host, or sabihin na natin 6 host. Kailangan ko kunyari ng dalawang point to point. So paano natin siya pa-plot down sa topology, no? So bali ganito. Dito 1,000.
So dito ay 200. Tapos pwede ako magsingit dito sa panglan. Yan, 6 host, tapos ito 2 host na ito eh. So 1, 2, 3, 4, 5, 6. So 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ganun lang, no? So pa-plot down natin siya. Sorry, cut natin to. Ito ay column ng host, no? Hindi pala natin lagay itong word na host eh. Tapos yung bits na kailangan natin, CIDR, classless interdomain routing, which is yung slash number, increment, and then network address. Ang 1000 host ay 10 bits. 200 host ay base sa kabay natin, no? 1, 2, 8, 2, 5, 6, 8. Yung ito 6. Ito ay 3. Yan. Kapag 10 edi ano, /22 /24 /26 /29 /30 yan. So imagine na lang natin, no, 10 0 sa starting port octet, no? Okay, so increment natin dito is 4 eh. 1 64 8 4 4. Okay, para makuha nyo yung increment niya, convert nyo to sa binary eh. Okay, tapos kumpletuhin nyo lang ng ilang 0 para maging 32 bits, ano? Okay, so para sa network address, ayun, 172.50.0.0/22. okay, so pagbabasehan natin yung position ng ano nito, ng mask, no? Yan, /22 nasa third octet, therefore itong 4 para dito sa susunod yan. 4.0/24. okay, /24, no? Ibig sabihin nito nasa position pa rin tayo ng third octet, plus 1 lang natin. Yan, ibig sabihin 172.50.5.0/26. okay, /26 na sa port octet, so increment natin, lalagyan natin sa port octet para naman dito. /29 port octet, no? So 172.50.5 64 plus 8 is 72, no? /30. okay, port octet pa rin ito, tapos plus 4. so 76. okay, so pwede na natin buuin ito, no?
broadcast address. So -1 lang ito, so magiging 3255 ito. -1 ito, 4255. $63. $71. Plus 4, 80, ano? Hindi 79. So, plus 1. -1. Yan. So, kompleto na, no? Yan yung shortcut yan, no? Kung gusto nyo ng mabilisan. Pero iba pa rin yung alam yung long method, ano? Okay. So, I hope this short recording will be very helpful to you, no? In understanding BLSM, the purpose and the benefits, ano? And the procedure. Okay. So, again, thank you for, for watching.